So, magandang umaga po sa mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Police Chief Inspector Harry Lorenzo III from the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. And narito po tayo lahat upang i-discuss po sa inyo about the local cybercrime landscape. So, okay, next please. So, ang presentation po ay nagfo-focus sa tatlo. Yung cyber landscape and cybercrime in the Philippines. Ano yung mga facts and figures about cybercrime sa ating bansa. Then, ano yung respond ng Philippine National Police regarding dito sa mga cybercrime. And ano po yung ginagawa ng ating kapulisan, lalo na po yung anti-cybercrime group who takes the lead to address cybercrime in our country. Also for the cyber landscape and cybercrime in the Philippines, papakita po namin sa inyo yung mga facts and figures. So nakikita po natin sa screen, ito po yung Philippine cyberspace natin, out of ang estimated population po ng ating bansa sa katapusan ng 2014 ay aabot po ng 102 million population. So out of this figure po, sa 102 million na to, 33 million po or 33% ng ating populasyon ay gumagamit ng internet users. And sinasabi nga po rito na 4.01 million Twitter users ang mga Pilipino. Tayo po ay nagrarank number 8 globally as Twitter users. And according po din po sa Facebook, 23.3 million Facebook users po ang mga Pinoy. So we rank number 7 globally while we rank number 3 in Asia. Then, sabi rin po rito, tayo po ang SMS capital of the world with 92.2 million mobile subscribers. So, ang average time online spent ng ordinaryong Pinoy ay 18.6 hours per week. So, ito naman po yung top 5 Philippine online behavior. So, sabi nila rito, 92% ng ating mga netizens goes to social networking sites gaya ng mga Facebook, Twitter, at mga iba pang mga social networking sites. Then, 80% po nagsisearch ng web, maybe through research. So, 80% po. And 69% use instant messaging. Then, 65% visit yung particular websites, Then 65% goes to the public chat rooms. Next please. So according po sa Facebook, ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming sextortion incidents in the world. Mamaya I will discuss po kung ano yung ibig sabihin ng sextortion, dahil nakikita po namin na very important po ito na malaman ng mga ating mga kababayan, lalo na mga nasa ibang bansa. Next please. Then according din po sa Department of Health, na isa sa 10 gamot sa ating bansa is fake, and yung mga online pharmacies natin na nagsiselling ng mga counterfeit medicines ay lumalala sa ating Pilipinas. And last year po, in 2013, 3.75 million worth of counterfeit medicines ay nakumpiska dito po sa ating bansa. Next please. Then, sabi po nila, because of the absence of cybercrime law sa ating bansa for the past 10 years, ang Pilipinas ay naging lugar o haven ng mga cyber criminals, usually mga Taiwanese and Chinese nationals, because nga dito sa mga absence ng pertinent laws. But since yung temporary restraining order po ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ay na-lift nung last February 2014. So
ang cybercrime law po naipasa lang nitong 2012. So makikita po natin sa screen kung gaano po tayo medyo medyo katagal na naipasa ang batas regarding Cybercrime Act of 2012. Pero dahil sa pagkakapasat po nito ng Cybercrime Act law, naniniwala po ang Philippine National Police, lalo na ang Anti-Cybercrime Group, na pwede na po tayo maging at par sa mga neighboring countries natin to combat cybercrime and cyber-enabled criminality sa ating bansa. So, gusto pong ipakita sa inyo yung mga statistics about cybercrime sa ating bansa. Ito po ay 5-year cybercrime period from 2010 to 2013. So, makikita po natin dyan yung mga iba't ibang cybercrimes na nakocommit sa ating bansa. Nangunguna po dyan yung website defacement o yung mga pag-hack ng mga website with 1,332. Marami rin po tayong insidente ng mga internet fraud scam. Usually, ito yung mga nagbebenta sa mga sulit.com, sa OLX, even sa mga Facebook, yung pinapaskill nila yung mga produkto na ibibenta nila pero hindi naman dumadating. After magbayad ng customer o consumer, hindi naman dumadating yung mga produkto nila. Or dumating man pero iba doon sa mga pinost nila na bagay. Then makikita po rin natin dito yung credit card fraud. Marami rin po yan na nangyayari. Then yung online libel, meron na rin po tayo with 147 cases. Meron din po tayong mga harassment or threats sa mga cellphones and Facebooks na nakikita natin dyan. Then yung RA 9995, yung 9775 yung anti-child pornography, meron na rin po tayong mga insidente na nire-report yan sa amin. Then marami na rin po tayong mga cybercrime related laws po, yung katulad ng mga RA 7610, yung protection of children. So nandyan din po yung mga trafficking in person, nandyan din po yung RA 9995, yung anti-photovoyeurism act, and mga other offenses. So for 5-year cybercrime record po ay nakatala po ang Anti-Cybercrime Group na mahigit 2,300 insidente. Pero naniniwala po kami na hindi po ito yung actual na mga statistics. So alam po namin dyan na marami pa rin mga ating mga kababayan na hindi nabibiktima ng mga cybercrime na hindi na i-report sa ating mga kapulisan. So, makikita po natin sa screen yung top 3 cybercrime cases recorded. So, nangunguna po dyan yung website defacement. Sumunod po yung mga internet fraud scam na 279 cases. Then yung online libel na with 147 cases. So, because of increasing cybercrime trend po ng mga nakita natin kanina, increasing na po talaga ang cybercrime trend. So naniniwala po kami na kailangan po nagkaroon ng isang unit ang PNP to combat this cybercrime trend. So nandiyan po yung mga criminals po nagiging professional at nagiging more high-tech. So makikita po natin dyan yung paradigm shift from traditional crime to cybercrime. So kung dati po ay nakikita nyo ng bulgari ang traditional crime, meron na po tayong hacking, na-hack na po yung mga computer system natin. So kung dati po ay may mga deceptive callers, yung mga nanloloko sa telepono, so meron na tayong phishing. So ano po ba yung phishing? So ang phishing ito po yung nagsesend sila ng mga link sa mga link sa mga emails na kapag kinilik mo yon, nakakala mo
nanggaling sa totoong bangko or sa buong mga kakilalang nag-send sa'yo. So, dito po, nanghihingi sila usually ng mga bank account name and bank account number and even password. So, akala mo dahil galing sa legitimate banking institution, hindi po pala nakukuha ng mga hackers itong mga users name and passwords natin. So, meron din po tayo dyan na from fraud. Meron natin tayong mga internet extortion. So, meron din po tayong from bullying. Meron na rin po tayong cyberbullying. So, ang cyberbullying po, usually nangyayari sa mga social media sites po natin, and Twitter. So, meron din tayong vandalism, yung mga nagsusulat sa mga pader. Ngayon po ay mga hackers. Meron na tayong website defacement, So, pinapalitan yung mga letra or mga mukha sa mga websites. So, speaking from the word of Li Qiongna, So, siya siyang cybersecurity specialist from China. Ang sabi po niya ay, yesterday's technology cannot win tomorrow's war. So, dahil nga po dito, na-create po ang aming grupo, yung Anti-Cybercrime Group. Ang history po ng Anti-Cybercrime Group ay nagsimula sa isang section na part siya ng Criminal Investigation and Detection Group. So, ang humble beginning po ng Computer Crime Section, nagsimula yan ng walang mga computers, walang mga forensic examiners, walang mga investigators. So, last year po, 2013, March 20, 2013, na-create po, or na-establish ang Anti-Cybercrime Group as a national support unit ng Philippine National Police to address yung mga cybercrimes sa ating bansa. Kaya nga po nung NAPOLCOM Resolution 2013-220 dated February 27, 2013 and General Order of DPL-12-09 inaugurate po ang Anti-Cybercrime Group noong March 20, 2013. So, ang tawag po sa amin sa Anti-Cybercrime Group, kami po yung mga bagong new breed of policeman called cyber cops. So, ang sabi po nila, ang cyber cops is the new breed policeman fighting in new frontier called the cyberspace. So, ito po ang aming organizational structure. Meron po kaming director sa pamumuno ni Police Senior Superintendent Gilbert Sosa. Then, meron po kaming deputy director sa pamumuno ni Senior Superintendent Arnold Gunakaw. Then, ang chief of staff namin ay si Colonel Orfanel. Then, we have 3 divisions. Ito po yung Admin and Resource Management Division. So, ito po yung nangangasiwa sa mga administrative na bagay. Then, meron din po kaming Anti-Cybercrime Operation Division. Then, meron din po kaming Cybersecurity Research and Analysis Division kung saan doon po kami nakabilang. Then, meron po kaming 5 field units and 7 regional digital forensic laboratories. So, ang aming field units po ay meron po kami dyan sa Northern Luzon. Meron kaming anti-cybercrime field unit sa Southern Luzon, sa Visayas, and meron po isa sa Eastern Mindanao at Western Mindanao. So, ito po yung mga capabilities ng ating kapulisan laban sa mga cybercrime nito, So, ang inyong PNP Anti-Cybercrime Group po ay may kapabilidad na magkaroon ng incident response, mag-cybercrime investigation, then computer network log analysis. Meron din pong kakayahan na mag-computer forensic examination,
video forensic examination, cellphone mobile forensic examination. So ang computer forensic examination po, usually ito po yung mga nag-examine ng mga computer, ano, na mga deleted files, yung mga emails, na saan nanggagaling yung mga emails, yung mga IP address. So mga forensic investigators po natin ang nagkakandak niyan. Then ang mga video forensic examinations po, sa amin po dinadala ng mga PNP units, yung mga nare-recover nilang CCTV camera, ano. So ang PNP Anti-Cybercrime Group po niyan, siya po ang nag-i-enhance niyan upang lalong makita yung mga suspect na nakukuha sa CCTV camera. Then yung cellphone and forensic examination, yung cellphone and mobile forensic examination, ano. So alam naman po natin ang cellphone or ang mobile examination, ang mobile talagang ginagamit na rin po yan, ano. Very interactive na po ang paggamit ng mga cellphone ngayon, ano. So lahat po ng mga text or mga during the crime scene, may mga nakuhang mga cellphone, ano, pinapadala po yan sa amin for digital forensic examination para po makita namin lahat yung mga conversation nila through cellphone. So even mga deleted messages po na yan, nare-recover po ng ating kapulisan. So ito po yung establishment ng aming Regional Digital Forensic Laboratory, ano. So gaya po ng aking nabanggit, ang aming headquarters for Digital Forensic Laboratory ay nasa Camp Crame. So diyan po pinapadala yung mga request for computer forensic, yung mga cellphone forensic, at saka mga CCTV, audio video forensic. So meron din po tayo niyan sa Legazpi City. Then sa Visayas po, meron tayo sa Cebu City. Then sa Mindanao, meron po tayo diyan sa Zamboanga City, sa Davao City, Cagayan de Oro City, at General Santos City po. So isa po sa mga programa rin natin po, ano, yung AngelNet, ano. So AngelNet program to address online child victimization, ano. So itinatag po ang AngelNet para may address po natin yung mga internet-based abuses and to promote internet safety among the children. So ang ginagawa po ng AngelNet, ano, patuloy po silang napupunta sa mga schools at sa mga college and mga high school schools para po mag-conduct ng mga cybersecurity awareness program. So patuloy din po, ano, ang anti-cybercrime group sa continuous partnership and international cooperation. Kami po, ang anti-cybercrime group po, ang G8 at saka Interpol 24/7 points of contact for high-tech emergencies. So lahat po ng mga cybercrime na nire-report po rin po sa ibang bansa, kami po ang tumututok niyan. So gusto ko rin pong ipabatid po sa inyo yun ang mga significant operations namin. So yung Operation Strike Back 1, kanina po nabanggit ko yung sextortion, ano. So ano po ba yung sextortion? Ito po ay napakahalaga lalo na po sa ating mga OFW. Ano po ba ang modus operandi nito, ano? Ang sextortion po, usually ang ang sextortion po usually nagke-create ng mga fake Facebook account, ano po, ang mga Pilipino dyan. Usually ang mga suspect dyan ay mga Pilipino. Usually ang mga suspect dyan ay mga bakla or mga lalaki na nagki-create ng mga Facebook account na inilalagay nila sa account nila yung mga magagandang babae, ano po. Then pagkatapos po niyan mag-create ng mga Facebook account, mga fake Facebook account, maghahanap po yan ng mga kakaibiganin nila sa mga Facebook, ano.
So mag-ingat po tayo diyan sa mga pag-accept ng ating mga friends, ano, dahil kung makikita mo talaga yung mga profile account nila, talagang makikita mo magaganda ang mga inilalagay nilang muka. Then diyan po, after nila na maging kaibigan kayo sa Facebook, magkakaroon kayo ng conversation, then bigla kayong aayain or mapupunta kayo sa mga cyber sex activities. So aayain po kayo niyan sa mag-engage sa mga online sex, ano. Then pag nag-engage na po kayo sa online sex, itong po mga suspect na to, ang ginagawa, nagpi-play po yan ng mga pre-recorded na mga sex video. Meron na po yan mga naka-prepared na mga pre-recorded sex video. Ipi-play lang po nila na yan. So, not knowingly, nakala mo siya yung kausap mo, siya yung naguhubad ng mga bra niya or mga panty. So, ikaw naman po may engganyo ka rin na mag-engage diyan, ano. So, hindi mo na, habang naggaganyan po kayo, ano, hindi mo na mamalayan na nire-record niya na pala, ano, nire-record niya na po yung mga sex video niyo. Then later on, biglang magugulat ka na lang na i-email niya sa iyo yung sex video na ginawa niyo, no? Tapos tatakutin ka nila na kapag hindi ka magbigay ng certain account, ano, i-disseminate nila or bibigay nila lahat sa mga family, friends, sa mga Facebook account, sa Facebook mo yung sex video na yon. So last March po yata, merong isang Scott student, ano, Scott teenager, no, 17-year-old, ano, na naging biktima ng sextortion galing sa Pilipinas. Then nagpahamatay po tong bata dahil wala nga siyang maibigay na pera dahil teenager lang siya, no, wala pa siyang trabaho. So kinutya pa siya ng mga sextortionista na mas maganda na magpakamatay ka na lang kaysa wala kang maibigay sa amin, kasi makikita to ng mga kamag-anak mo doon sa mga circle of friends mo sa Facebook. So gaya ng pinakita ko po noon, dahil po doon sa Strike Back 1, ang PNP Anti-Cybercrime Group po implemented search warrant, ano, sa mga various location sa Taguig, sa Bulacan sa Region 3, sa Laguna sa Region 4, and marami pong lugar sa Region 5, ano. So yung pagkaka-implement po ng search warrant po nito nagresulta sa pagkaka-aresto ng mga 58 suspects na involved dito po sa sextortion activities. So doon po, ano, sa Bicol, very organized po sila. Mga 4 na mga establishmento na parang computer shop. Isang computer shop na po talaga sila. Mga 20 computers ang nandoon sa isang shop. Then wala pong ginawa yung grupo na yun kung hindi mag-involve dito po. Ayun po ang trabaho nila, ano, sa cyber sex activities. So ang isang minsan po kumikita sila ng mga $3,000 to $5,000, depende po sa mga nabibiktima, kung anong estado ng nabibiktima nila sa ibang bansa. Next one. Itong Strike Back 1 po is in cooperation with the Federal Bureau of Investigation. Nagpunta po rin sila rito nung last April, ano, and even ang Interpol po and other international law enforcement agencies, gaya po ng sinabi ko, yung isang biktima dyan na Scottish teenager, nagpunta rin po rito yung kapulisan dito. So ayan po, na-aresto ang 58 suspect and nakumpiska po dyan yung more than 250 na mga pieces of mga computers and other cell phones. Then
nung last August naman po, again, naglunsad na naman ang PNP Anti-Cybercrime Group ng Operation Strike Back Part 2. So, dahil po rito, dahil ang mga foreigners galing po ng Hong Kong, Singapore, at saka mga Malaysia nationals, nag-lodge po or through email, nag-lodge po ng mga complaint against this sextortion group. Kakaiba naman po ang yung scenario o yung ano po ng sextortion group dito sa Bulacan. Kung sa Naga City or sa Bicol area, isang organisadong po sila, may establishment po sila. Dito po sa Bulacan, medyo isang barangay po yata sila na involved dito sa mga cybersex activity na to, Then ang po rito, ang naaresto po rito isang sextortion queen. Could you imagine po na sila po mismo nakapagpatayo na rin ng isang Western Union, So nag-franchise po sila ng Western Union para po hindi na sila mahirapan sa pagkukubra ng mga pera galing sa mga sextortion activities. So could you imagine po na ito po siguro more than 20 search warrants ang in-implement po namin diyan. Then mahigit sa 10 po ang naaresto. Pero could you imagine po na for the past 10 months lang po ng kanilang operasyon, yung ang kinita po nitong grupo nito is mahigit 60 million pesos, So ganun po kalaki galing sa mga sextortion activities. So meron din po tayong mga telecom fraud scam, victimizing the AT&T sa Amerika. Nagpunta po ang representative po ng AT&T dito sa Pilipinas dahil po medyo malaki po ang ginagastos po ng AT&T dahil dito po sa mapag-hack nila ng telecom fraud. Sige po. Then this year lang po ang unit po namin, ang unit ng Anti-Cybercrime Group sa Davao, naka-rescue po ng 7 minors. Ang imagine mo, ang edad po nito pinakabata is 2 taon po and ang hanggang 16 years old. Ang naaresto po rito yung parents, yung parents po mismo ang nagpo-push sa kanilang mga anak para po mag-engage dito po sa mga cybersex, sa child pornography po. So ang usually ang ginagawa po niyan cybersex din po na through computer, pinapakita po ng mga bata yung mga masisela na bahagi ng kanilang katawan sa mga foreigners. So parents po ang pa. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. And now back to our regular programming. Po, sa pagpapatuloy po ng ating programa, gusto ko lang po ituloy yung ating presentation. Next, please. So, isa po sa mga significant operations po natin ng Anti-Cybercrime Group ay yung pagkaka-aresto po ng isang credit card fraud ring king sa ating bansa, na responsible sa mga credit card fraud sa ating bansa, including sa Hong Kong at Macau. Ito pong na-aresto namin na credit card fraud na ito, nung na-aresto po yan, wala po yan trabaho, pero nung na-aresto po yan, naka Mercedes-Benz po. So, ganun siya magtataka po kayo bakit wala siyang trabaho, pero naka Mercedes-Benz at nakabili po ng isang mamahaling kondo sa Makati. Then 2 years ago, naaresto na rin ito, pero ang sasakyan niya naman is isang Jaguar. So makikita mo talaga na talagang yung pagiging illegalista niya sa credit card fraud. So ano ba ang modus nitong tao na nahuli namin? So meron siyang mga binibigay na mga skimming device. Yung skimming device po is napakaliit lang na bagay po niyan. Pinapadala niya po yan sa mga gasolinahan, sa mga restaurant, at saka sa mga outlet store. Meron po siyang pinagbibigyan mga tao dyan dahil so bago po ikaskas nung tao yung credit, yung ibigay ng tao yung niya sa cashier, kinakaskas niya po yan sa mga skimming device doon sa gasolinahan, sa outlet store at sa mga restaurant. Then ito pong mga nakaskas na yun na sa skimming device, ibig sabihin po nun, yung mga credit card information natin nakukuha po ron, nag-i-store doon sa skimming device. So kapag na-store na po yan sa skimming device, then meron po yung writer. Kukunin nila yung mga information dun sa skimming device, tapos meron po yan ginagamit na writer. Yung writer na yan, dun naman po nila gagamit sila ng mga ibang credit card na dun nila ipapasok yung mga bagong information na yun. So ayun yung ginagamit nitong nahuling suspect na to. Hindi niya ginagamit dito sa Pilipinas, pero ginagamit niya dun sa Hong Kong at saka sa Macau sa mga pagsusugal. So ingat po tayo dyan. Even yung mga old credit card po natin, gupitin po natin yan kahit na alam nating expired. Dahil yung magnetic strip po yan, may kakayahan pa rin po yan na mag-store ng mga information. Next po. Then, sa atin pong unit naman sa Visayas, ang ating anti-cybercrime group po naman sa Visayas, naka-aresto po ng isang Chinese national involved sa mga trafficking ring using young Filipino women for matchmaking and mail order bride. So, ang na po nito, online trafficking po yung ginagawa nila. So, meron yung website, yung isang Chinese national na yan, parang doon na namimili yung mga foreigner sa ibang bansa kung sino yung mga papangasawa nila. But later on, kapag nakapunta naman sila sa ibang bansa, naloloko naman din sila. Hindi naman pala sila aasawahin din ng mga nationals na yun, kung hindi kakawawain lang din naman sila, or talagang kakawawain lang naman sila. So
nakita na po natin yung trend ng mga cybercrime natin sa ating bansa, talagang increasing po yan, so but we are still ang ating kapulisan po ay still facing sa mga challenges nito, yung pinapakita ko sa screen, gaya po ng collaboration, coordination, and cooperation sa mga stakeholders, both local and international. Alam naman po natin na ang cybercrime, and tinatawag po ang cybercrime is a borderless crime or transnational crime, hindi lang yan po sa Pilipinas, pero borderless, kahit saan pwede mangyari, so gaya po ng sinasabi ko na maaring ang suspect nandito sa ating bansa, pero ang biktima po ay nasa ibang bansa. So kailangan po ng maigting na kooperasyon at saka koordinasyon sa mga law enforcement agencies. At isa rin po sa mga challenges natin, yung tinatawag na hindi po lahat ng mga cybercrime sa ating bansa na nape-penalize, sa ibang bansa hindi po. So magbibigay po ako ng isang example, so gaya po ng online libel, ang online libel po is punishable under our Cybercrime Prevention Act. Usually sa mga Facebook nangyayari yan, online libel, pero sa Amerika hindi po yan punishable, kung hindi isang lang po yan, hindi po siya punishable doon. So usually yung mga ebidensya na kailangan namin na makuha, kagaya ng mga libelous comments sa Facebook, kukunin po natin yan sa ibang bansa, gaya ng Amerika, doon po yan nakabase. Pero hindi naman po magbibigay ang Facebook ng mga ebidensya sa atin, dahil nga hindi naman po punishable ang online libel sa kanila. Then yung cost of capacity and capability build up po ng ating kapulisan, ang mga forensic equipment po is napakamahal, and gaya po natin na ang mga trainings po niyan, ang trainings ng ating kapulisan ay masyadong mahal din po yan. Kailangan umattend ng mga trainings and seminars, mga conference and seminars sa ibang bansa. Napakamahal din po niyan. So ang mga equipment natin usually grants lang po yan galing sa ibang bansa, galing ng mga allied countries po natin, and minsan po kailangan po natin i-upgrade ito, para sumang-ayon sa current event. Then ang isa po natin na challenges, yung mga fast emerging technologies, fast emerging technologies, gaya po ng sinasabi natin na kung ano yung bago ngayon, maaaring obsolete na bukas, so masyadong mabilis po ang technology. Kailangan makapag-cope up ka sa bilis ng technologies. Ang gagawin po, ang cyber criminals po ay laging pong nangunguna or are heading away of us. Next please. Then bago po ako magtapos, gusto ko lang pong ipakita sa inyo ito, ang cost po ng isang stealth bomber is more than 732 million to 1.1 billion dollars. Ganyan po kamahal ang isang stealth bomber. Hindi po lahat ng bansa kaya rin mag-afford ng isang cruise missile na nagkakahalaga ng $1 milyon hanggang sa $2 milyon, or makabili ng isang stealth fighter na nakakahalaga ng mga $80 million to $120. Pero po ang isang cost po ng isang cyber weapon, ang nakikita po sa internet, meron po dyan libre or hanggang magkano, so ayan po ang cost ng isang cyber weapon, napakamura or libre, na maaring makaapekto sa ating physical world. Gusto ko lang pong anuhin po, imaginein lang po natin, kunwari, anong mangyayari sa atin, kung ang Meralco, kasi ang power plant po natin ay pinapatakbo na rin po ng mga computers,
ano po ang epekto nito, no, kapag ang mismong sistema nila na-hack ng mga hackers at hindi gumana ang mga power plants natin. Paano po kapag ang hackers ma-hack ang mga bangko, ang mga banking institution natin? Sabi nga po ng mga kaibigan namin ng mga taga-banking industries, mas takot pa po ang mga taga-bangko ngayon sa mga hackers kaysa sa mga robbery hold-upper. Dahil ang robbery hold-upper po hanggang siguro 2 milyon hanggang 3 milyon po ang kaya nilang manakaw kapag na hinold up nila ang bangko o yung armored vehicles. But ang hackers po walang limit kung magkano po ang kaya nilang nakawin sa bangko. Merong kayang hanggang 50 million to 100 million just with a click of mouse, So, imagine niyo na lang po, sa ibang bansa, nangyayari po ito, sa Europe, nangyari po yan, bumagsak po ang banking system nila dahil nagkaroon po ng mga hacking incident sa mga bangko, Ngayon po sa ating Pilipinas, marami na pong yung ATM skimming, naging popular po yan. Ang credit card fraud po, medyo talagang marami po nagrereklamo na naggamit po ang credit card fraud nila. So, ayun lang po. So, ibibigay din po namin yung contact details namin. Nandyan po sa screen. Ito po ang hotline number namin. 02-414-1560. And ang fax number po namin is 02-414-2199. Meron po kaming email address sa inyong mga katanungan, info@acg.pnp.gov.ph and pnp.anticybercrimegroup@gmail.com. Meron din po kaming mga website sa http://acg.pnp.gov.ph. So marami rin po kayong makikita dun sa aming website regarding sa mga new modus operandi ng mga cyber criminals. Commercial break muna tayo. Konti na lang, 20 minutes. Please stay tuned for Kakampi Online News. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. And now back to our regular programming.
So, gusto ko lang pong i-discuss itong mga frequently asked questions na lagi pong tinatanong sa amin. So, katulad po, what is cybercrime? Ano po bang cybercrime? Lagi nating naririnig ang cybercrime. So, sabi po nila, ang cybercrime is a crime committed with or through the use of information communication technologies such as cellular phone, computer network, and other communication device or application. So, sabi po nila, ang cybercrime with or through the use of ICT. So, dalawa po ang ng cybercrime. Ang cybercrime either ginamit mo siya or yung mismong computer ang hinak mo. So, gaya po ng sinasabi ko, there are 3 classifications ng cybercrime. Ito po yung confidentiality against integrity, availability, and confidentiality, integrity, and availability. So, ito po mga cybercrime usually committed sa computer system mismo. So, ito yung tinatawag na yung mga hacking, yung sa mga ATM skimming, credit card fraud, yung mismong computer ang tinatarget mo. So, meron naman tayong mga computer-related crimes, gaya ng mga internet fraud scam, na ginamit mo ang computer para makapanloko ka. Then, meron din tayong mga content-related crimes. Ito na yung mga pornography and mga libel, online libel. So, sabi dito, how is a cybercrime different from a real-world crime? So, sabi nila dito, the main difference ng cybercrime and crime committed in the physical world is that cybercrime is committed with or through the use of ICT. Furthermore, ang cybercrime is punishable under special laws. So, what are the types of cybercrimes? So, there are various types and kinds of cybercrimes. So, ang pina-follow natin is yung 2001 Budapest Convention on Cybercrime. Ito na yung nabanggit ko kanina, pero ulitin ko. Ito yung mga offenses against CIA, the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. Then, ito yung mga computer-related offenses. And number 3, ito yung mga content-related offenses. So, what is the global trend of cybercrime? So, according to Norton Cybercrime Report, sabi niya rito, in 2013, ang cybercrime ay nag-reach ng $113 billion loss, which 50% ng mga online adults have been victimized, with a ratio of 1 million adult cybercrime victims per day or 12 victims per second. So, ganun po katindi ang cybercrime, worldwide. Ang sabi niya rito, 1 million adult cybercrime victims per day. So, napakarami po, 1 million victims per day ang cybercrime or 12 victims per second. Then, ano ba ang trend ng cybercrime in the Philippines? In 2010, yung Symantec po, isang security software, sabi niya rito, 87% ng mga Filipino internet users were identified as victims of crimes and malicious activities committed online. So, sabi dito, the following activities, yung malware, araw-araw natin nararanasan yan, yung virus and Trojan invasion. Then, number 2, yung online or phishing scam. Number 3 is yung mga sexual predation. And number 4, yung mga services in social networking site like Facebook and Twitter. Tayo pa tayo. Tapos, ano pa yung mga cybercrime related laws? Ano po ba yung mga cybercrime related laws sa Pilipinas? So, yung RA 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito po yung naipasa noong 2012 but nagkaroon due to yung mga libel issues, nagkaroon ng temporary restraining order. But last February 2012 po, na-lift na po yan, yung temporary restraining order. So, ano na po yan?
batas na po yan, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. So, meron din po tayong RA 9995. Ito po yung Anti-Photo and Voyeurism Act of 2009. So, kung mababanggit mo po, ito yung mga pag-upload ng mga sexual videos, mga sex videos. So, bawal po yan. Punishable under mga cybercrime related laws po natin yan. Then number 3, yung RA 97775. So, ito yung Anti-Child Pornography Act of 2009. So, meron din po tayong RA 9208, yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Meron po rin tayong RA 8792. Excuse me. Ito po yung E-Commerce Act, Electronic Commerce Act of 2000. Meron din po tayong RA Republic Act 8484, yung Access Device Act of 1998. And last po, meron tayong Republic Act 4200. Ito yung Anti-Wiretapping Law. So, what and when was the first cybercrime in the Philippines? The first recorded cybercrime in the Philippines. So, kung matatandaan nyo po, no? So, nung May 2000, si Onel de Guzman po, ito po yung isang AMA student dropout, siya po yung nag-create nung I Love You virus. Yung I Love You virus po, naka-attach po yan sa email, I Love You virus.bbs. Sinend niya po yan sa maraming through email, sa maraming internationally, sinend niya po yan. Yung pagka-click po nung virus na yon, kumalat, nabura po lahat ng yung mga files nila, and sabi po nila, ito pong virus na to umabot hanggang Amerika, so very popular po ang Pilipinas noong year 2000 dahil kay Onel de Guzman, dahil sa pagkikreate niya ng I Love You virus. Ang estimated loss po noon is around $50 billion dahil dito po sa virus na to. But during that time po, nakakatuwang isipin, si Onel de Guzman po ay sumuko, ngunit hindi po siya nakasuhan dahil po during that time wala pa po tayong batas na nagpaparusa about cybercrime. Kaya nga po pinakawalan din siya dahil there is no law punishing yung action na ginawa niya, at that time po doon po na-create yung E-Commerce Act of 2000. So, when was a law penalizing computer crimes or cybercrime passed? So, ang sabi nila dito, on June 14, 2000, RA 8792 or the Electronic Commerce Act was signed into law. So, RA 8792 positioned the Philippines as the third country to enact an e-commerce law next to Singapore and Malaysia. So, in the Philippines, meron na po ba tayong, have we already convicted cyber criminal? So, meron na po, So, the first one was pursued by yung unit po namin, yung Anti-Cybercrime Group. Dati po is, Anti-Transnational and Cybercrime Division ng Criminal Investigation and Detection Group. So, a person was convicted in September 2005 for pleading guilty for hacking the government portal.gov.ph and other government website. So, ito po yung first convicted na cyber criminals, yung pag-hack ng .gov.ph portal and other government website. Then, ang second po, yung NBI pursued cybercrime case that led to the second cybercrime conviction. So, the person used the BPO call center, provide the Citel Philippines Corporation to illegally secure credit card information from the company's sister firm, Citel USA. So, ang second na conviction po ay nahuli ng NBI using yung mga illegal credit card information. So, what is the latest development in anti-cybercrime effort of the Philippine government? Gaya po na nabanggit ko, ang presidente po ng Pilipinas, si President Benigno Aquino III, signed into the law RA 10175
or the Cybercrime Prevention Act of 2012 on September 12, 2012, which adopted the provision of the first International Convention on Cybercrime. Ito po yung Budapest Convention. Then, the implementation of the new law, which started on October 3, 2012, was put on hold after 6 days when the Supreme Court issued temporary restraining order against the law because of after 15 petitions were filed against it. But sabi ko nga, on February 18, 2014, the Supreme Court upheld the constitutionality of a key provision in the controversial RA 101/75. So, inuulit ko po, ito, gusto ko po ibigay yung hotline number namin po, So, 02-414-1560. Ulitin ko po, 02-414-1560. Ang fax number po namin is 02-414-2199. And kung gusto nyo pong bisitahin ang aming website para makapulot po ng mga ibang mga modus operandi doon, na ang website po namin is www.acg.pnp.gov.ph. So, ito po ulit si Harry Lorenzo III, Police Chief Inspector Harry Lorenzo III, on behalf of our anti-cybercrime group. Nagpapasalamat po kami at binigyan nyo kami ng oras upang sabihin po namin sa inyo, ipaalam sa amin ang tungkol sa anti-cybercrime group. And nagpapaalam sa inyo at muli sa susunod na Biyernes, magkikita-kita po ulit tayo. Maraming salamat po.